Garcia. Ba't galit na galit siyang sinasabi? Oy, fake news yan. Parang inamin Hindi niya agad kami mahahak. Ha? Mali ang ginagawa niyan. Ba't nagpo-push siya? Nasisira yung kumpiyansa ng taong bayan. Formal po natin kinasuhan ng ating task force KKK, si Attorney Jeril Harold Paz Pispicio. Isa po siyang abogado at tumatakbo bilang Vice Mayor. Mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Ididemanda namin yan. Papag-ispar namin yan. Patatanggal namin ang lisensya bilang CPA. Bakit ka nagagalit? Alan, hindi po papayag ang COMELEC. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban sa cybersecurity, sa issue ng cybercrime, and at the same time, sinabi rin po sa atin ng Task Force na magpapan sila ng formal na disqualification case laban sa naturang personalidad, and at the same time, magpapal din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant, and therefore magpapal din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Nasa freedom of expression yan, Bok. Ha? Pare ko, ano bang nangyayari sa mga tao kapag sila ay na-appoint sa public office na nakukurta ang utak? Nawawala yung kanilang knowledge sa konstitusyon. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede ka magbigay ng kahit anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Hindi po pwede dito yung lakasan, tapang-tapangan at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Kasi nakakainis yung ganung may sinasabi lang yung tao, teka, tignan mo to't nahahack yan. Opo. Magagalit ka. Ayun. Tingnan mo kung totoo, hindi muna. That is how it's done. But under this administration, paranoia seems to be the new normal. Lalong-lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos. At ikaw ay abogado ni Pangulong Marcos. Ayun. Ito napakasama, no? May isang abogado, ang pangalan ay Tony Respicio ba? Yes. Opo. Siya ay isang abogado, Yes. isang CPA, at isang, maituturing na nating IT expert, di ba? International daw siya. Oo. Talagang sa world daw siya nagtatrabaho. Tinignan niya yung sistema ng COMELEC. Sabi niya, mayroong daw rule na, hindi ako election lawyer kaya hindi ko alam ito Opo. Meron daw rule na yung machine, yung PCOS machine ay i-connect sa internet. Sabi niya, wag niyong gawin yan kasi yan ay mahahack. Ayun. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano mahahack yan. Ganito, ganyan yan. Yun ay, since siya ay kandidato rin sa Isabela, sa isang lugar sa Isabela, for Vice Mayor. Opo. Ipinagbigay na, alam nila doon sa provincial registrar nila. Hindi siya pinansin. Sa municipal. Sabi niya, hindi ako pinansin, dismissive daw. Ibig sabihin, wala yan, huwag maintindihin yan, di totoo yan. Out of his concern, because a lawyer is an officer of the court. Correct. How we are sworn to uphold justice, nandun sa sinumpaan namin yan At dapat alam yan ni Chairman Garcia ay magpo-post ako ng video na pwedeng i-hack. Kumbaga sa niya, nakonsensya din siya. Out of his concern. Opo. Tama yung sinasabi. Hindi ko kinakampihan. Hindi ko kilala yung kumag na yun Opo. Ang weird talaga. Ako na wiwirduhan. Nakaka-put 2 points na Anyway. siya. Sabi niya, ganito ang paraan. Mahahack yan. May problema yung system. Anong ginawa ng COMELEC? Dapat yun, sabihin mo, ay hindi totoo yan. Mga kasama, mga kababayan. Yes. Hindi totoo yan. Mag-video ka rin. I-explain mo kung bakit Sagutin mo. hindi pwedeng i-hack kahit nakalagay sa internet. Kasi sabi nito isa pwede. Pwede. Alam nyo, that is a matter of public concern. Yung sinabi ni Atty. Respicio, Opo. that goes to the integrity of the electoral process. Kasi kung nahahack yan, may problemang malaki. Correct. Kasi elections are the lifeblood, the very essence of a democracy. Kung hindi maayos, parehas ang eleksyon mo, kung hindi tama
ang resulta ng bilangan. Kung may problema ang resulta ng eleksyon, masisira yung faith, yung paniniwala ng tao sa ating sistema ng gobyerno. Kasi sabi ni dating President Laurel, yung binabasa ko yung kanyang collection ng kanyang mga speeches. Yes po. Isang libro yun called Bread and Freedom. Yun ang democracy, yung periodic self-renewal ng isang democratic republic. Yun ang nagsusustain sa paniniwala ng mga tao na kung meron mang hindi nila gustong tao na manumumuno, darating ang eleksyon, in this case, di ba? Opo. Every 3 years. Yes, sir. Na pwede nila as the sovereign, as the smallest indivisible particle of sovereignty, the people, may kapangyarihan sila na palitan yung mga namumuno. In that way, yung nangyayari sa ibang bansa na walang demokrasya, nagkakaroon ng civil war, Opo. nagkakaroon ng kudeta, maiiwasan yan. Yun. Kasi ayaw po natin yan. Correct. Ayaw po natin yan. Dapat sa atin lahat ng changes in government, dapat ay within the boundaries of the Constitution. Yun. So, sinabi nito, bossing, may problema ang system mo. Hindi naman niya sinasabing si Garcia ang may problema. Oo. At saka kung wala mang problema sang-ayon kay Comelec Garcia, pwede niyang hingin yung side ng isa. Side nila. Side. Iharap mo yung IT mo, Correct. yung mga expert mo. Explain Oo. din. Sabihin nyo, ay, yung sinasabi ni Atty. Respicio ay mali. Ayun. Yan. Hindi po tama. Ito ang tama. And Yun. let the people decide. I-demonstrate nyo ito. Meron kami mga ethical hackers dito. Pumunta sila kay Ike Seneres. Buhay pa ba si Ike Seneres? Yes. Oo. Buhay May pa mga po. ethical hackers yun. Yung tinetesting nila. Opo. Ang trabaho nila, may isang system, kukuha ka ng hacker. Di ba? Ang hacking bawal. Pero merong ethical hackers. Opo. Ang trabaho nila, ito yung system namin, labaw bangko. Tignan mo ako mahahack mo. Yun. Para alam namin, pag nahack mo, sabihin mo sa amin paano mo nahack para ma-remedyohan. Yes. Yun. Sa halip na ganon ang gawin ni Garcia, ba't galit na galit siyang sinasabi, oy, fake news yan. Parang inamin Hindi niya agad kami eh. mahahack. Ha? Mali ang ginagawa niyan. Ba't nagpo-push siya? Nasisira yung kumpiyansa ng taong bayan sa Yeah. eleksyon. Ididemanda namin yan. Papag-spar namin yan. Patatanggal namin ang Dami lisensya ang- bilang CPA. Bakit ka nagagalit? Yeah. Nasa freedom of expression yan, Bok. Ha? Pare ko, ano bang nangyayari sa mga tao kapag sila ay na-appoint sa public office na Yun. nakukurta ang utak at nawawala yung kanilang knowledge sa konstitusyon? Yun sinasabi yung fake news. Alam mo, hindi mo pwedeng pigilin niyang magsalita ang mga tao whether you agree or not. Kung Ayun. sinasabi mong fake news, Patunayan. patunayan mong fake news. Correct. Yun. Patunayan mo muna, hindi yung nag-react ka agad. Paano kung tama yung tao? O hamunin mo, kung ako si Garcia, hahamunin ko Malaki. Ganon nahahack. Sige nga, punta ka rito. Yun ang imbitahin mo sa opisina. Yun, mas Hindi yung maganda yung contestant ng ganon. beauty contest. Hindi kaya gusto lang niyang makita yung contestant. Anyway. It's a good Si advice. Tama. George, kilala ko yan. Lover of beauty rin yan Oh, Anyway, yeah. maiba tayo. Ba't hindi mo sabihin kay Tony Respicio? Halika nga, Tony Respicio, punta ka rito. Sige, I-challenge niya rin. Oo. tawag media. Eto Comelec, eto si Atty. Respicio. Opo. Paanda rin namin yan. Sige nga, i-hack mo. Yan. Yeah, kasi sabi mo, mahahack mo Ayan, opo. Sige, i-hack mo. Pag hindi niya na-hack, di pahiya siya. Tapos ang usapan. Tsaka hindi dapat puputok ng ganun Ang kung di siya problema, nagalit, bakit hindi niya gawin yun? Ba't natatakot ba siyang mahack? Is there a problem with the system? Di ba nagkaroon na nga ng, ng expose Opo. ni Congressman Marcoleta tungkol dyan sa system na yan? Opo. Yung Miro? Oh. Bakit praning? Yes, bago sinasabi niya, hindi naman onion skin kami sa Comelec, hindi kami balat sibuyas, pero
Sinisira niya ang integridad ng electoral process. Hindi po isang tao ang kayang makapagsira ng electoral process. Yun. Kahit tayo rito, kahit sino, kahit 100 tao yan, nagsasabi, oy, mahahack yan. Opo. I-demonstrate mo lang once. I-dare mo yung mga hacker. Ito, sige, hindi nyo alam ang source code. Siyempre, hindi naman alam ang source code. Ito, i-connect namin sa internet. Sige, i-hack mo. Ayun. Hack mo, pakita mo sa amin. Pag na-hack mo, by thank you. At least Halika, naagapan. dito, alis ang media. Close door tayo. Paano mo na-hack, pare? Yun. Kasi ganito. That's Ayun, good. ayusin namin. Ganun yun. Bakit praning? Bakit ba lahat ng tao rito sa gobyerno ito ay praning? Do not shoot the messenger. Pero nakakatakot ibig sabihin, hindi na tayo allowed na magbigay ng suggestion. Eto, mamaya That might i-discuss be the pa rin reason. natin yan. I-continue natin yan. Yung Okay. tungkol naman kay Jay Ruiz kasi magbe-break na tayo. Pero that is not the way to do it. Huwag mong takutin, chairman, yung mga tao na nagpo-point out ng problema ng electoral system. Diyan masisira ang integridad, ang kumpiyansa sa electoral system. Yeah. Kung mukhang guilty ka at iniisip ng mga tao ay may tinatago. Di ba? Opo. Lalong-lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos. Ikaw ay may reputation ka na as an election lawyer na ikaw ay nag-engage sa mga bagay na para sa iyong kliyente na dinidepensa mo siya. Ibig sabihin, meron ka ng mga built-in na mga biases. At ikaw ay abogado ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ikaw ay may ginagawang kalokohan dyan. Wala tayong pruweba nun. Ngunit, kung meron mang agam-agam at the back of the minds of the people na ikaw ay may kinikilingan dyan, tanggalin mo. Kasi that is how you preserve and promote the integrity of the COMELEC and restore or wag nang restore, sabihin mong may kumpiyansa na tayo and maintain Opo. the faith of the people in the electoral system na walang anomalya ang mangyayari etong Mayo. Yun ang way, hindi yung ididimanda mo. Ang lumalabas bakit? Why are you shooting the messenger? Messenger lang naman yung mga tao. System mo ang pinupuna. Pakita mo. Na-impregnable. Ayun. Na-impregnable yung system ng Miru na may na-expose na nga tungkol dyan si Congressman Barcoleta. Ayan, factual lahat yan. Ngayon, kung gusto mo akong idemanda, go ahead. Sige. Wag naman. Hindi, kasi nakakainis yung ganung May sinasabi lang yung tao, teka, tignan mo to't nahahack yan. Opo. Magagalit ka. Ayun. Tignan mo kung totoo, hindi muna. That is how it's done. But under this administration, paranoia seems to be the new normal. Ayun. Sagot ang